Magandang gabi. Ako si Ruben. Sa akong dating mangingisda na lumipat sa isang liblib na sityo sa probinsya para magpahinga at mag-umpisa ng bagong buhay. Matagal ko ng pangarap ang magkaroon ng tahimik na tirahan, malayo sa ingay ng syudad. Ngunit ang akala ko ito na ang lugar na iyon. Hanggang sa dumating ang gabi ng ika-18 ng Nobyembre. Isang gabing hindi ko makakalimutan habang ako'y nabubuhay. Ang sityo Mapanglaw ay isang maliit na pamayanan na napapaligiran ng mga makakapal na gubat at bundok. Kakaunti lang ang residente at karamihan ay magkakamag-anak. Malayo ho ang pinakamalapit na bayan at kailangang maglakad ng halos 1 oras bago makarating sa kalsada kung saan dumadaan ang sasakyan. At sa umaga, tila payapa at maganda ang lugar. Malamig ang hangin, sariwa ang simoy, at ang mga ibon ay tila musika sa pandinig. Ngunit kapag lumulubog na ang araw, may kakaibang katahimikan na bumabalot sa paligid, na para bang may mga matang nakamasid sa bawat kilos mo mula sa dilim ng kagubatan. Noong gabing iyon, Boss Pao, malakas ang hangin at makapal ang ulap. Tinatakpan ang buwan at mga bituin. Noon ay nasa kubo lang ako, nag-aayos ng mga lambat na nakuha ko sa pampang kaninang umaga. Ngunit habang abala, napansin kong parang lumalakas ang hampas ng hangin sa dingding at sahig. Tila ba may mabigat na nilalang na dumadaan sa paligid. Buspaw, may kakaibang amoy na sumisingaw mula sa gubat. Isang amoy ho na pinaghalo ng nabubulok na karne at asido. Sa simula ay inisip ko na baka may patay na hayop sa gubat. Pero nang marinig ko ang tila mahahabang ungol mula sa dikalayuan, parang gumapang ang lamig mula sa batok ko, pababa sa gulugod. Hindi iyon huni ng aso o sigaw ng tao. Ito ay mababa, mabagal, at parang punong-puno ng galit at gutom. Tahimik kong isinara ang lahat ng bintana at siniguradong nakakandado ang pintuan. Ngunit kahit gaano ko man subukang iwaksi sa isip ko, patuloy ang mga kakaibang tunog. Minsan ho ay tila may mabibilis na yapak sa bubungan. Minsan naman ay maririnig ang mabigat na paghinga sa mismong labas ng dingding, na parang may isang nilalang na nakadikit lang at nakikinig sa loob. Maya-maya pa, Boss Pao, may malakas na kaluskos mula sa likod ng bahay. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana at sumilip. Sa dilim ho ay may naaninag akong mahaba at payat na anyo na nakayuko. Para bang may kinakalikot sa lupa. Ang mga braso nito ay mahahaba, lampas tuhod, at ang mga daliri ay matutulis na parang kuko ng buwetre. Ang balat po nito ay kulay abo, at ang ulo ay bahagyang nakatagilid na parang hindi natural ang pagkakabit sa leeg. Buspaw, nanigas ako sa kinatatayuan ko. Alam kong hindi iyon tao, hindi rin iyon hayop na kilala ko. Nang bigla itong tumingala at kahit sa dilim, nasilayan ko ang mga mata nitong kumikislap
na parang mata ng pusa na tinamaan ng liwanag. At sa isang iglap, narinig ko ang mahina, ngunit matinis na tunog. Isang sipol na parang panawagan. At mula sa gubat, sumagot ang isa pa. Sa oras na iyon, Boss Pao, malinaw na sa akin. May mga aswang sa paligid at hindi lang isa. Lumipas ang ilang minuto na para bang oras. At sa bawat segundo ay lumalakas ang hampas ng hangin at ingay mula sa labas. Naririnig ko na ngayon ang tila pagaspas ng malalaking pakpak. Palipat-lipat mula bubong patungong lupa. At may mga anino ring dumadaan sa tapat ng bintana. Mabilis at walang ingay maliban sa paghinga. Naramdaman ko ang bigat sa dibdib, Boss Pao. Hindi lang dahil sa takot, kundi dahil sa pakiramdam na para bang hindi ako makakatakas. Naalala ko ang kwento ng isang matandang residente dito noon. Nasa sitio Mapanglaw, may lahi ng mga aswang na naninirahan sa paligid at umaatake lamang tuwing bagong buwan. At sa bawat pag-atake, may nawawalang tao. Kadalasan ay nag-iisa sa bahay sa kalagitnaan ng gabi. Nang biglang bumukas ang isang bahagi ng dingding sa gilid ng kusina, para bang may matulis na kuko na bumaon at bumutas dito. Doon na ako napaatras. Ang dingding na yari sa kawayan ay mabilis na bumigay. At sa maliit na siwang, lumitaw ang isang kamay na kulay abo. May mahahabang kuko at nanginginig na parang sabik na sabik sa laman. Wala akong ibang magawa kundi umatras papunta sa kwarto. Ngunit bago pa ako makapasok, may malakas na tagundong sa bubungan. Parang may bumagsak mula sa ere. Ang kisame ay umuga. At narinig ko ang isang bagay na gumagapang pababa sa dulo ng bubong. Pilit kong hinanap ang aking gulok na nakasabit sa pinto. Hawak ko iyon ng mahigpit kahit nanginginig ang kamay ko. At habang nakatayo sa gitna ng maliit kong sala, naramdaman ko dahan-dahang bumababa mula kisame ang malamig na patak ng laway. Tumama ito sa aking balikat. Malagkit, mabaho, at parang may halong dugo. Boss Pao, paglingan ko pa itaas, nakita ko ang aninong nakasabit sa mga poste ng bubong. Ang bibig nito ay bukas ng malaki. Halos mapunit ang magkabilang panga. At ang dila ay mahaba at kumikilos na parang ahas. Ang balat nito, Boss Pao, ay puno ng sugat na tila hindi gumagaling. At sa bawat galaw nito ay may naririnig akong paglagitik ng mga buto. Ang huling natatandaan ko bago magdilim ang paningin ko ay ang malamig na hangin na dumampi sa aking muka. Kasabay ng matinis na tunog na parang tawa. Isang halakhak na puno ng kasamaan at gutom. Kinabukasan, natagpuan daw ng mga kapitbahay ang aking kubo na wasak-wasak. Ang mga gamit ay nagkalat at walang bakas ng katawan ko. Ang tanging naiwan ay ang aking gulok. Nakabaon sa sahig at sa paligid nito ay may mga patak ng dugo na kumikintab sa ilalim ng sinag ng araw. At hanggang ngayon, mga kahoror, sinasabi ng matatanda sa sitio Mapanglaw
na sa tuwing bagong buwan, may maririnig pa rin kakaibang sipol mula sa gubat. Kasunod, ang mga aninong mabilis dumaan sa gilid ng mga bahay. Ang sabi nila, isa na raw ako sa kanila. At sa tuwing lumulubog ang araw, isa na namang kaluluwa ang nawawala sa katahimikan ng sityo.